Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Dialogo ng Malacanang at Simbahang Katoliko kasamang ibang religious groups ukol sa reproductive health bill inaayos na. Exclusive. Law student na naputulan ng mga binti sa pagsabog sa pagtatapos ng bar exams. Napatawad na kaya ang mga salarin? Exclusively, isang opisyal ng gobyerno nasa likod umano ng mahuweteng expose ni Archbishop Emeritus Oscar Cruz ayon sa isang dating whistleblower. Pamimigay ng libreng PhilHealth card, pinangunahan ng Pangulo. Sa kabila ng malakas na ulan, concert ng international recording artist na si John Mayer, dinumog pa rin ng fans. Isang airline company may bagong gimmick para ihatid sa mga pasahero ang safety guidelines. At mga parol na gawang Pampanga, mabenta na. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Dahil sa patuloy na bangga ng gobyerno at ng Simbahang Katoliko sa issue ng reproductive health, isang pulong ang pinaplano ngayon ng Malacanang. Inaasahang pagkatapos ito magkakaliwanagan na raw sa magkabilang panig sa kani-kanilang mga posisyon sa issue. Nakatutok si Lia Manyala. Inaayos na ng Malacanang ang detalye ng pag-uusap ng Pangulo at ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ukol sa reproductive health. Bukod sa CBCP, posibleng isama rin ang iba pang obispo at relihiyon na may posisyon sa usaping ito. Talaga namang inflammatory issue yan, no? Pero palagay ko, basta magkaliwanagan lang ng kanya-kanyang posisyon, kung talaga naman naghahanap ng kaayusan at pag yung tinatawag ng consensus, bakit di natin mararating yan? Nauna nang itinanggi ng CBCP ang mga balitang nagbanta itong gagawing ekskomunikado ang Pangulo kung itutuloy ang pamimigay ng kondom sa mahihirap na komunidad. Ang Pangulo naman, di pa rin nagbabago ang posisyon sa pagsulong ng responsible parenthood. The state has an obligation to educate all of its citizens. As to their choices, the state is not empowered by any law to dictate upon any couple how they should plan their families. Pero sir, yung clash ninyo with the Catholic Church? Pinalalaki lang yata nyo. Suportado ng DOH at DSWD ang posisyon ng Pangulo. Lagi naman daw isinasama ang natural family planning sa mga seminar ng DOH tungkol sa reproductive health. Ating maternal mortality rate. Ibig sabihin yung mga namamatay na mga mothers per 1,000 live birth, may kataasan pa. Kaya gusto nating bigyan ng attention para maibaba natin yon. May karapatan ang mga mahihirap na mga mag-asawa o mag-partner na mabigyan ng tulong ng gobyerno matapos na sila ang pumili ng kanilang pamamaraan ng pagpaplano ng pamilya. Una nang nanawagan ng Philippine Medical Association o PMA sa simbahan at gobyerno na mag-usap para marasulba ang magkaibang posisyon sa reproductive health. Sabi pa ni PMA President Dr. Oscar Tino, hindi nakatutulong ang bantang civil disobedience sa pagresolba sa issue. Handa rin ng PMA na magbigay ng medical at scientific expertise pagdating sa reproductive health para magkaunawaan ng simbahan at gobyerno. Si Albay Representative Edsel Lagman may akda ng RH Bill 96 sa Kamara na nawagan sa Pangulong magbigay na ng malinaw na posisyon sa reproductive health. The President should make categorical statements on this issue rather than let the spokesman relate it to the public. Sagot ng Pangulo, di pa niya nababasa ang mga nakabinbing RH Bill sa Kongreso. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Tinatanggap ng Simbahang Katoliko ang pagiging bukas ni Pangulo Aquino sa isang dialogo tungkol sa reproductive health, pero tuloy pa rin ang pagtutol ng simbahan sa RH Bill. Nakatutok si Victoria Tulad live mula sa Victoria? Pia, ongoing ang concelebrated mass dito sa Quiapo Church kontra sa reproductive health bill. Kanina nga, nagrally ang mga tutol sa panukala. At patuloy sa pagpunta ng mga
Dala-dala ang mga placard at tarpaulin, umikot sa Quiapo Church ang ilang miyembro ng CBCP at mga deboto upang ipakita ang kanilang matinding pagtutol sa Reproductive Health Bill na isinusulong ng Administrasyong Aquino. Sisirain ang Reproductive Health Bill ay ang pamilya. Ang sisirain ng kontraseptibo, ang sisirain ng Reproductive Health Bill ay ang pananampalataya. Naalarma din daw sila sa probisyon ng panukala para sa mandatory sex education sa mga paaralan. Ayon kay Castro, nilalabag ng RH Bill ang dignidad ng tao. Wala rin daw dapat magdikta sa mag-asawa kung ilan lang ang pwede nilang maging anak. Ang presidente rin ay makikinig. Sabi natin, very saintly ang mother niya. She listens to the church. I think she will give importance and value to that because she is the son of a good mother and father. Umaasa ang simbahang katolikong mareresolba rin ang magkaibang posisyon nito at ng gobyerno sa reproductive health dahil kilalang malapit ang yumaong ina ni Pinoy na si Corazon Aquino sa simbahan pero hindi raw maaaring magsawalang kibo na lang ang simbahan. Pia, tungkol naman sa ikinakasang dialogo ng Malacanang sa CBCP, welcome umano ito sa simbahan. Ito ang sinabi ni Father Melvin Castro kanina. Bukas nga ay makikipagdialogo sila at malalaman kung ayon kay Father Melvin Castro, sana ay hindi lamang ito dialogue of words, kundi genuine dialogue. Balik sa inyo, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad. May banta raw sa buhay ang tour guide na naaresto dahil sa panggugulo sa isang misa sa Manila Cathedral nung Huwebes. Inireport ni Carlos Celdran sa mga pulis ang bantang natanggap niya sa text. Pero ayon kay Celdran, hindi naman daw siya tatakot sa mga death threat. Katunayan, balik trabaho na siya. Bagamat wala raw siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa, hindi na raw siya magpoprotesta sa loob ng simbahan. Sa balak umano ng simbahang parusahan siya. Ito lang ang nasabi ni Celdran. Ang okay ng Catholic Church naman. Alam ko na banda ko sa Manila Cathedral and okay lang yan sa akin. I respect naman their decision.